Hi everyone! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Don't forget to like, subscribe, share this video para alam ng mga friends mo kung ano ang trending news ngayon. But before that, magpapasalamat po ako sa lahat-lahat ng mga OFW na always watching my video, nagko-comment below, at sa mga taong nagmamahal na paraging nandyan sa akin. Sumusuporta, nagbabash, o pati mga bashers, hello dyan. Malapit na ang Pasko, Merry Christmas and Happy New Year. Nako mga bibig, eto na ang ating trending news na pag-uusapan ngayon. Naku ka-lurky mga kabibig, alam nyo ba, may pinost si Direk Daryl Yap, hindi ito related sa Made in Malacanang, Martyr or Murderer, related ito ni Leni Robredo. Oo mga kabibig, kasi may nabasa si Direk Daryl Yap na pinost ng Enquirer.net na kung saan Robredo, World Watching Philippines, intrigued by misinformation nightmare. Hala, misinformation nightmare daw mga kabibig. Ano ba? Talaga? Until now, hindi makamove on? Bakit ba? Wala bang pintuan para buksan at mag-move on si Leni Robredo? Mahirap talaga no na hindi ka makamove on kasi every now and then mababasa mo sa news, makikita mo sa television, yung taong tumalo sa'yo. Diba? Kasi naging vice presidente ka. Kung sana mahal ka ng tao, edi sinuportahan ka. Niluklok kang bilang presidente after Duterte. Pero hindi, natalo ka. It means, ang mga tao pagod na pagod at ayaw sa'yo. Diba? Reflect pag may time ba. Ito na ang komento ng Direk Daryl Yap. You are the nightmare. Hello, nightmare si Mama Lenlen. Naku po, ang sakit naman. Mama Lenlen, sabi ni Direk Daryl Yap, you are the nightmare. Baka gagawa din si Direk Daryl Yap ng nightmare. Lenlen. Ang babaeng ito ay natalo dahil siya ay natalo. Ayaw siya ng mas nakararaming Pilipino. Talo siya. Talo po. Habang ipinapahiya niya ang bansa sa harap ng mundo, iniisip niyang tumakbo sa senador 2025? Confirm na ba mga kabibig niya tatakbo si Mama Lenlen as senador sa 2025? Kaya pala nagpapabango. Kaya pala every now and then active siya sa social media. Active ang mga news tungkol sa kanya. Ay, ganun ba ang plano nila? Kailangan pabanguhin ang pangalan ko kasi pag hindi mabango, makakalimutan ako ng sambayan ng Pilipino. Makakalimutan nila itong Mama Lenlen nila. Kaya pumunta ako sa Harvard. Kaya naging speaker ako, international speaker, because I need the recognition. Para malaman ng sambayan ng Pilipino kung sino ang kanilang hindi binoto. Kung sino ang sinayang nila. Sinayang or sinaing? No, kalerky naman ito. At ito na ang mga komento ng ating mga netizen. At dahil sa kakuda-kuda niya ng disinformation, blah 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 blah, di man lang siya pinatapos ng Harvard University sa isang semester ng pagiging isang hustler. Because she herself is a nightmare to the Harvard students. Disclaimer lang ha, komento to ng isang netizen. Imagine, magbabayad ka ng napakamahal na tuition fee tapos ang mapapakinggan mo, speeches ni Leni Robredo na sinulat ng scriptwriters niya, tapos may PowerPoint presentation niya ng family at travel pictures niya. Kung hindi ba naman kaguguhan yarn? She can't control her own spirit and self. That's why she was controlled by someone leading her to dark side of life. Ay, nightmare na ba yan? Walang pakialam ang buong mundo.
Huwag nang idamay ang buong Pilipinas kung hindi lang ako naka-block sa FB page niya. Sasagutin ko talaga ito mga ginagawa ni Leni Robredo. Nakakahiya maging isang Pilipino pag naging presidente ito. How much more kung maging senador? Ano kaya ang kanyang gagawin sa Senado? Nakalimutan pa nga niyang isa niyang batas. O diba? Merong isang video kung saan tinanong siya kung ano ang kanyang naisumitin na batas. Tapos, in that interview, parang nakalimutan ni Madam yung pangatlo or pangalawa. Nako, halugugin nyo ang interview nyon para alam nyo. No knowledge of sportsmanship. Hala. Can just swallow her own pride. Where is humility in her heart? Nako. Kahit sa Senado, hindi yan pasado. Diyos mio! Walang katapusan sa krusada nilang misinformation. Until now, misinformation pa rin. Lahat ba ng mga taong against sa kanila misinformation? Lahat ba ng vlogger na magkukomento, magbibigay na kailang opinion, misinformation na ang tawag? Kung sila magsasalita, hindi misinformation. Kung ang mga vlogger ni Mama Lenin ang magsasalita, magkuda-kuda, hindi misinformation. Sila ang totoo, hindi fake news. Pero kung mga vlogger na nagbibigay ng opinion, nakikita kung ano ang mali, nakikita kung ano ang katangahan, or kung anong katsurbahan ginagawa niya, misinformation. Fake news. Ay, naguguluhan talaga ako sa mga tao eh. Diba mga kabibig? Nakakagulo talaga itong mga dilawan. Hindi nila alam kung ano na ang misinformation, kung ano ang fake news. Diba? Mag-comment lang, fake news ka na? Hindi mo ba naisip, Madam Lenlen, na maraming OFW ang nahihiya sa ginawa mo para sa Pilipinas? Tingin ng ibang lahi sa amin dito, toxic kami. Ay, sino dito sa mga OFW na nakaramdam na parang toxic na tayo kasi yun ang naging interpretasyon ng mga ibang lahi kasi meron silang nakitang video di umano ng Mama Lenlen or kung di ano. Diba? Sana tigilan na niya ang paninira sa gobyerno at batas. Accept her defeat and learn her to let go. Tama. Let it go, let it go. Move on, Madam Lenlen. It's not good and healthy anymore ang ginagawa mo. There's no reason to fight for. Instead, improve and help our country, government, countrymen for doing great things. Baka malay natin, mabago ang isip ng sambayanan kasi nakikita nila, ay, talagang ginagawa niya ang kanyang trabaho kahit private citizen na siya. So it means pala, marunong siyang mapagkumbaba, marunong siyang mag-accept ng kanyang defeat. Now, ihalal natin siya bilang senador kasi mabait siya, oh. Tingnan nyo, kahit wala sa gobyerno. Hindi pa epal, pero ngayon, pa-epal, oh. Lutang pa rin, walang pagbabago. Nakakapagtaka din ng mga alipores niya at mga manhid na ata sa kakapalan ng mukha. Binibuild pa nila na parang isang Diyosa. Uy, Diyosa, uy. Naku mga kabibig. Ano ba ang iyong komento tungkol dito na ganang hahanda na daw si Mama Lenlen ng tatakbo bilang senador sa 2025? Iboboto nyo ba mga kabibig? Comment down below. If ever lang ha, if ever lang tatakbo si Mama Lenlen sa Senado or bilang senador sa 2025, iboboto nyo ba? Comment down below. Yan lang mga kabibig natin latest trending news. Don't forget to share this video. Like this video. I-like sa ninyo. Oy. Ha? Bye everyone. See you next time.